Yes, alive! So mayroon tayong ginagawa rito mga katropa na Click version 2. Yung problema ng motor ni boss ay lagi siyang naka check engine. Ngayon, pang ilang shop na yung napuntahan ni boss, hindi mabura yung kanyang check engine. Nung diniagnose natin mga katropa, ang lumalabas sa check engine niya ay fuel injector malfunction. Pero nung binubura ko, hindi ko rin siya mabura. Pero mga katropa, mayroon kasing mga problema ang Click version 2 na naka-check engine, kahit burahin mo ng kahit anong tools ay hindi mabubura kasi nagkakaroon ng problema sa dashboard panel. Tapos dito naman mga katropa, nag-full wave tayo ng Shogun. Ito yung bilugan, ano? Shogun na bilugan. Tapos ito naman, kapag lobat ayaw umandar. Ngayon nung chinek natin, ang problema niya ay charger. Pero okay na. Tapos pinapalitan natin ng battery. Dito naman mga katropa, meron tayong gagawin dito. Ito yung pinaka bibidyohan natin. Ito, iniwan na to ng customer sa atin. Pero sinamahan ng mekaniko yung customer dito sa shop para ipatingin kung ano yung problema. Kasi marami na silang ginawa rito. Nagpalit ng fuel filter, nagpalit ng injector, nagpalit ng ignition coil, naglinis ng magneto, nag-throttle body, air cleaner. Pero ayaw pa rin umandar ng matino. So, ang dami na lang pinatan ng mga katropa. At yung gastos ng customer ay magkano to? 6,000 na. 6,000 na yung gastos ng customer. Kaya ang ginawa ng mekaniko na pangatlong mekaniko nang naghawak nito, kung hindi na ma-troubleshoot, dinala sa atin para ipa-check, sinamahan yung customer dito. Pero yung customer iniwan na lang niya kasi medyo masama yung panahon. Kaya i-update na namin siya kung ano yung problema at kung ano yung dapat palitan sa kanyang motor. Kasi napalitan na lahat eh. Kung sakaling ganitong ma-encounter yung mga katropa sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, kung sakaling palyado ay umandar kapag ginasolinahan mo, mamamatay yung motor at hindi tutuloy yung kanyang andar, ganito lang yung dapat natin gawin. So ito na mga katropa yung Mio gear na hinatak sa atin. At ganito na yung itsura niya mga katropa kasi tinutroubleshoot na dun sa kabilang shop. Yun yung kanyang upuan, tinanggal na rin nila. At dinila dito na baklas-baklas na. Sila na lang magbubuo. Pagkatapos nating ma-solve yung problema, sila na lang daw yung magbubuo ng motor na ito. Ngayon bago natin siya troubleshoot mga katropa, tignan muna natin kung ano yung sinasabi kong problema. Kapag sinusi natin yung motor ni boss ay wala naman siyang check engine na nakalagay. Pero kapag pinush button natin or pag pinaandar natin, tignan yung mangyayari. Aandar, pero pag nirevolution mo, mamamatay. Ito, pakinggan nyo. Yun. Yan. Ayaw magtuloy yung kanyang makina. So ayun yung pinoproblema ng mga unang gumawa na pinalitan na halos lahat ng kanyang materyales pero hindi pa rin siya mapaandar katulad nito. Ayaw niyang mag-start. Mag-i-start man pero pag nirevolusyon mo ay malulunod na siya at mamamatay. So kung sakaling ganito yung problema mga katropa at nagpalit kayo ng materyales, napalitan nyo na lahat pero ganun pa rin yung sistema, ayaw pa rin umandar, na lulunod pa rin at nabubululan yung ating motor, ito lang yung mga dapat nating i-check. Yung final na pag-check kung sakaling napalitan nyo lahat. So para ma-troubleshoot natin itong mga katropa, ang unang gagawin natin, aalisin muna natin yung kaha para may pakita ko sa inyo ng maayos kung ano ba yung mga gagalawin natin kung sakaling ganun yung problema ng ating motor. So ito na mga katropa, natanggalan natin yung kanyang kaha. At dito sa ilalim ng tangke, hanapin nyo yung socket ng ating IEC pump. Ang gagawin natin dyan, aalisin natin yung socket ng IEC pump dahil i-check natin yung kanyang connection. So dito, sa nakikita ko sa problema ng motor ni boss, ay kinakapos siya ng gas kaya halos ayaw magtuloy. Or hindi nagsusupply yung ating fuel pump doon sa injector kaya halos ayaw umandar ng motor ni boss. Ang una natin i-check dito yung kanyang wiring. Ito yung socket ng ating IC pump.
So ang gagawin natin mga katropa, i-test light natin tong dalawang wire na ito. Kung mapapansin nyo rito, ginalaw na rin pala yung kanyang wiring. Siguro nag-tester sila rito. Pero dito sa socket, meron kayo makikitang red wire. Ito yung pinaka-accessory wire o positive supply ng ating fuel pump. At dito naman sa kabilang side, yung partner niya ay blue na mayroong lining na black. Ito naman yung negative supply ng ating fuel pump na yung mismo nagsusupply ng negative niya ay galing mismo sa kanyang computer box o sa kanyang ECU. Ito yung ECU niya, yun o. So unahin natin dito mga katropa yung red wire ng ating socket. Dapat kapag tineslate natin yan at sinusi natin, magkakaroon dapat siya ng positive supply. So since na positive supply mga katropa yung i-teslate natin, yung teslate clip natin ilalagay natin sa ground or dito sa body ground ng ating motor kahit saan kayo kumuha dyan. Pero mas mainam kung sa ground na ng ating battery. Tapos i-test light natin yung positive ng ating battery kung iilaw. Okay, good yung ating test light. Ngayon i-test light natin yung kulay pula ng socket ng ating IC pump. Dapat kapag tinest light natin yan ay magkakaroon siya ng ilaw. Diyan tayo test light mo. So kung mapapansin nyo, umilaw yung ating positive supply at walang problema. So ang susunod natin mga katropa, syempre kung meron siyang positive supply, dapat yung kabilang side ay negative. Negative na galing mismo ng ating computer box. Yung blue na mayroong lining na black. So since na negative yung iti-test light natin, yung test light clip natin ililipat natin sa positive supply ng ating battery. Tapos i-test light natin yung negative ng ating battery. Okay. Test light natin yung body ground. Yan, okay din yung ating body ground. Ngayon, i-test light natin yung blue na mayroong lining na black o yung mismong negative supply ng ating IC pump. Sige, gentle, i-test light mo. So, pag tinest light yan mga katropa, hindi agad-agad iilaw yung ating test light kasi kailangan muna natin siyang isusi. Dapat umilaw yung ating test light ng mga 2 to 3 seconds at mamamatay siya. Tignan natin kung normal yung kanyang supply. Susi natin. Okay, umilaw. Tapos mamamatay dapat. Okay, good yung kanyang supply mga katropa. Ibig sabihin yan, good yung positive, good yung negative, at walang problema dun sa kanyang supply. Pero subukan natin gentle na isuksok yung socket sa fuel pump. Tapos pakinggan mo kung gagana yung fuel pump natin. Susi ko pakinggan mo kung gagana yung fuel pump. Gumana? Apo, meron. Sige, pakinggan natin. Pa. Okay, gumagana naman yung ating fuel pump mga katropa, kompleto naman. Pero kapag pinaandar natin, ayaw umandar. Yan, naandar siya at hindi natutuloy. Yun, ganun lang. Kaya yung gumagawa ng motor nito nung una, panot na yung ulo. Hindi pa niya ma-solve yung problema. So, ang natin mga katropa, ang susunod na i-check natin, kasi since na nagpalit na sila ng fuel injector, hindi na natin yung gagalawin. Nag-release ng total body cleaning, hindi na natin gagalawin. Ang susunod natin gentle yung pressure. Lalagyan natin na siya ng pressure. Titignan natin kung standard pa ba yung pressure ng ating tangke or hindi na. Kasi minsan gumagana yung ating fuel pump pero mababa na yung PSI na kanyang dinedistribute kaya hindi na halos under yung ating motor. So ito yung gagamitin natin mga katropa na pang-check ng pressure o PSI ng ating fuel pump. Napaka-importante nito mga katropa kapag sa shop nyo nag-troubleshoot kayo ng mga FI at lalo na yung may naka-encounter kayo ng palyado, kailangan nyo itong materialis na ito o yung tools na ito para ma-check kung nasa tamang PSI pa ba yung ating fuel pump. Napakaganda nito at napakamura. Napakalaking tulong sa ating shop kung mayroon kayong klaseng ganitong tools. Kung sakaling gusto nyo magkaroon mga katropa ng ganitong klaseng tools, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo doon sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng tools. So ito na mga katropa yung fuel gauge natin na ilagay na natin sa pagitan ng ating hose. Magmula doon sa fuel pump papunta rito sa injector. So kapag sinusi natin mga katropa, dapat yung lalabas sa kanyang PSI ay 40. Ngayon kapag sinusi natin, kung yung PSI na lalabas ay 20 pababa or 23, 25, medyo alanganin na yon. Kasi ang standard ng PSI ng ating fuel pump ay 40. Ngayon subukan natin siyang isusi. Dapat 40 yung kanyang PSI. Subukan natin. So kung mapapansin nyo mga katropa, yung kanyang PSI ay umaabot ng 40. Subukan natin patayin, tapos isusi natin ulit. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot.
So 40 siya mga katropa, good yung kanyang pressure. Pero kapag papaandarin natin, subukan natin paandarin yung motor ni boss. Tingnan natin kung tataas yung kanyang pressure. Hindi tumataas yung pressure niya. So kaya hindi umaandar yung motor ni boss mga katropa kasi yung pressure ng ating fuel pump ay hindi tumataas o hindi siya nagsusupply ng gas. Pero kapag pinatay natin yung susi at bubuksan natin, kung mapapansin nyo, 40 yung kanyang pressure. Ang ibig sabihin niyan mga katropa, may problema na yung ating fuel pump. Either na may problema yung IC, ito yung IC pump niya. Pero ang problema kapag sa IC pump, wala naman tayong mabibiling original na IC pump. Ang mabibili natin dito, yung buong fuel pump. Pero may mabibiling replacement na IC pump. Ang problema sa replacement, minsan palyado rin. At same din siya ng sintomas. Ganon din yung nangyayari sa kanya na magbibigay ng pressure ng 40 at bababa na siya ng 0 kapag papandarin mo. So wala rin, useless din at gumastos ka lang ng IC pump pero hindi mo mapapakinabangan. Tapos hindi pa siya advisable na pang long drive kapag replacement na IC pump yung ilalagay nyo. Kaya mas advice ko kay madam na original na lang yung bibilhin para wala nang problema. So heto na mga katropa, yung original na fuel pump na binili nila boss. At nabili na to sa New Star sa halagang magkano naman yung fuel pump kayo ng Miyuger. Fuel pump AC 47. Pastor, mamaya ilagay natin to yung fuel pump. Ito na yung bago nating fuel pump mga katropa, nilagay na natin. Tapos ito yung luma na fuel pump ng motor ni boss. Ito mga katropa, pag nagpapalit kayo ng fuel pump, hanggat maaari itabi nyo to, yung floater, kasi ito yung madalas na nasisira din. So okay na. Tapos yung kanyang pressure gauge, andito na. Tignan natin kung kondisyon yung kanyang pressure. Isusi natin. Dapat umabot din siya ng 40 PSI. Tignan natin. Alright, standard na standard mga katropa, 40 PSI. At tignan natin mga katropa kung babagsak pa rin siya kapag pinapaandar natin. Subukan natin siyang i-push button. Push button natin. Medyo lobat. Yun o. Pastor! It's alive! Sa wakas mga katropa, umandar na yung motor ni madam. Almost 1 week nilang hindi magamit dahil nga ganun yung kanyang problema. Tapos tignan nyo mga katropa, standard siya. Kahit na umaandar na yung ating makina, nasa 40 PSI pa rin. Napakaganda ng kanyang pressure kapag original yung gagamitin natin. Kasi kapag bumili kayo ng local IC pump, magagastusan lang kayo. Kaya mas mainam kung original yung bibili ninyo. Yan o, napakaganda no. Alive na, alive na! Isa pa. Sa kick naman, pastor. Kick. Sa tajak naman. Sige. Susin natin. Iyon, no? Mapa push button, mapa kickstart. Good na yung motor ni madam. So yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, ganun na yung dapat gawin para ma-solve nyo yung problema at syempre maiwasan nyo yung malaking gastos. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.